nasa session hall ako at saka nung Lunes, pumunta ako sa lounge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin nung press ko nung NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. So, it could be possible na pagbalik namin, uh, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but they will not get the same votes as last year na umabot sila ng 200 votes. Ay marami na ngayon ang nagigising. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise the 32 million voters. Tatandaan talaga kayo niyan ng mga botante pagdating ng panahon. Whether you like it or not, yung mga botante na bumoto kay Vice President Sara Duterte na gusto nyo i-impeach, kung ano man ang boto nyo, makikita yan ng taong bayan. At makita natin ang kanyang trust ratings at approval ratings, more than 50%, it's 54%. In other words, more than one half of the population, based on the representative samples, approve of her performance, approve of what she is doing. So ang trust rating niya mataas, no, as compared to the other officials. So why would you impeach her? Saka again, yung impeachment hindi pa proven criminal cases or I would say serious offenses, serious cases or impeachable offenses. Puro accusation pa na kailangan pang i-prove. Kulang yung mga ebidensya na pinapakita. So I believe yung mga tao is closely watching what's happening. So darating ang araw, meron pa ring verdict yan pagdating sa botohan ngayon. Opo, let's make it more personal, Kong, kasi si VP Sara Bisaya. Visayan-speaking people are found in Visayas and Mindanao. Tapos pag may congressman na hindi nakinig sa pulso ng kanyang mga constituents, may it be a party list or a district representative, gaano kalaking setback yon na ang isang usa ka Bisaya ang congressman moboto pabor i-impeach ang usa ka Bisaya. Kong, as a Bisaya yourself, anong tingin mo dun, sir? Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang dalawa, tatlo, or apat. I think more or less malapit na sa plus minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I hear this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes, pumunta ako sa lounge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday.
At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin noong presko noong NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. So, it could be possible na pagbalik namin, uh, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but they will not get the same votes as last year na umabot sila ng 200 votes. Ay marami na ngayon ang nagigising. So I believe the voice of the people will be heard, especially during these times. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Ngayon pa na mayroong krisis sa Middle East. Ngayon pa na mas kailangan natin yung unity ng ating bayan to face the problems, to solve the problems. Hindi pwede magwatak-watak. At saka yung pinakamataas pa ng approval ratings, yun pa ang i-impeach. That's not good for our democracy. So para sa akin, very unproductive itong ginagawa ngayon na impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Sir, sinabi po ninyo crucial times ang ngayon, no? Ang mga panahon ngayon. Crucial times na lumipat ng bakod, Kong? What I mean in crucial times in terms of the economic stability of the world and of our country. Kasi sa nangyayari ngayon diyan sa Middle East, 20% ng oil dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. Sarado na, close yung Strait of Hormuz. We do not know how long the United States and Israel is bent on pursuing the war in Iran. At saka parang ganun na rin yung Iran. I just hope that the more developed countries will prevail kasi habang tatagal yan, in a prolonged, protracted war, walang mananalo diyan. Lugi yung buong sambayanan, lugi yung buong mundo niyan. In terms of economic benefits, babagsak yung ekonomiya. At saka tayo, we are not rich. Mas maraming apektado na nga yung mayayaman na bansa. Tayo pa kaya. So I said, crucial moment because we need unity now. We need to address the number one problem, which is the economic crisis, economic problem. Pag umakyat every day, every week yung presyo ng langis, aakyat na rin lahat yan. So this is not the time to be divisive. This is not the time to impeach a very credible public official who has the highest trust and approval ratings among the public officials. Pera saway kung sa Bisaya, ano bang tawag doon? It is not that I am criticizing so much, but ang baba ng credibility ng mga tao nito compared to the credibility of the Vice President. Opo, mukhang ang hinahanap nyong kataga kong puwera gaba. Pwede. In Bisaya. Mao. Oh. Pero sir, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco na ang takot lang daw, parang ayaw daw kasi magpaareglo ni VP pag naging presidente na. Tsaka mananagot yung mga involved sa korupsyon sa flood control. Mayroon pang issue ng mga maleta delivery scheme. Knowing personally the Vice President, sir, anong masasabi mo doon sa naging remarks ni Congressman Toby Tiangco? Actually, kilala natin si Vice President Sara Duterte. Naiintindihan niyang politiko, atras abante, sometimes the judgment or the decision change. Pero sinabi na ito na ang tatandaan niya yung may mga kasalanan sa bayan, yung may mga kasalanan na ginawa sa bansa. Ang ibig sabihin niyan, yung nangungurakot, babalikan talaga nga yan. So takot sila. Tama yung sinabi ni Congressman Toby na takot sila kasi
1 million plus percent na hindi nila kaya i-negotiate si Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang gusto na nilang i-impeach o gusto na nilang tanggalin. Well, I agree with him. Totoo yan. Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala silang kandidato na malakas na iharap sa kay Vice President Sara Duterte sa 2028. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. And, ako, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Yung investigation na yan, alam naman natin politika yan. Ang liit-liit ng amount at saka wala yung confidential fund, confidential expenses from the start. Tumayo nga ako noon sa plenary, defend ko yan. Kasi yung una, gina-assume nila na hindi ka pwede mag-augment dahil walang item. Meron namang item. Yung item doon, yung contingency fund, kasi galing yun sa contingency fund. Sa ikan, inuulit-ulit ko ito. Wala kang final ruling yung notice of disallowance. There is no disallowance yet. They jumped the gun. Inunahan yung COA. Trabaho ng COA yun. Trabaho din ng COA na magbigay ng final notice of disallowance. At saka, appealable ba yan? Walang notice of disallowance. Tapos, babanatan na nila ng impeachment. Opo. Madriaga. Who is this guy? Kidnapper? Nako, ibang klase mga ito. And they take the words of a kidnapper as a gospel truth. Hindi pwede sa demokrasya yan. You impeach a person kung totoo, serious yung offenses at saka tested na yung evidence. Hindi pa na, doon pa nila i-test. Saka doon pa maghahanap ng ebidensya. May point yung sinasabi ni Sara, ni VP Sara, na parang ngayon pa lang sila nag-i-strengthen ng kanilang ebidensya. Dapat, when they ruled that the articles of impeachment is sufficient in form and substance, dapat doon pa lang na-check na kompleto yung ebidensya.